Kilala nyo ba mga tol, yung mga matatapang na senador? Eto po, ipinapakilala ko po sa inyo sa inyong harapan. Nangunguna, syempre, ang pinakakalmado nung nagkakaputukan, si Senator Robin Padilla at yung mga senador na nag-livestream nung nagkakaputukan. Alan Peter Cayetano, ang Senate President na demonyo sa paningin ni Top 1, na baka bukas masipa na. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo at Senator Amy Marcos. Meron pa ba ako nakaligtaan ng mga nag-livestream na mga senador sa majority nung nagkakaputukan sa Senado? Kung sila yung nag-livestream din, matapang din sila sapagkat kalmado eh. O sarcasm yan mga tol ha. Baka paniwalaan nyo naman ako. Ha? Uulitin ko, sarcasm po yun ha. Pero nagtataka tayo talaga. Kasi ang normal reaction po ng isang taong nakakaramdam, nakakarinig, nakakita ng mga ganyang eksena ay matakot, di ba? Protektahan ang kanilang sarili. Pero may pa-thumbs up pa itong si Robin Padilla. Tapos nung nagla-live itong mga binanggit kong senador, partikular itong si Amy Marcos, parang natatawa pa. No? Ganun ba yung mga nakakaramdam talaga ng hindi magandang sitwasyon? Kayo na po ang humusga mga tol kasi kinalaunan, alam naman nating lahat na ito, dahil sa kaguluhan po na yan, nauwi ito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At ang isa sa pinaka-pinagbibintangan na tumulong sa pagtakas niya ay ito pong si Senator Robin Padilla. Pero dito po sa papakinggan po nating interview ni Karen Davila doon po sa isang reporter ng ABS-CBN, talagang eyewitness po ito sa mga nangyari. Siya rin po yung magsasabi dito na kitang-kita nila kung paano naging kalmado ito pong si Robin Padilla. Nakita din po nila kung paano po pumasok sa elevator itong si Bato de la Rosa and akala nila bababa pero ito pala'y pumaakyat o tumaas yung direksyon ng elevator. Kaya sabi nila it could be a decoy or kung ano man, hindi nila alam. Panoorin, pakinggan po natin ito pong interview dito po sa reporter. Pero meron palang balita, nakalimutan kong banggitin sa inyo. At sigurado, matutuwa po ang mga supporter nito pong si John Vic Remulla at sampal sa mga basher ni John Vic Remulla. Isa po ako sa basher ni John Vic Remulla ngayon eh. Talagang nananawagan po tayo dito sa inutil na SILG na sana masibak na no? O kaya bumaba na siya sa pwesto. Pero ito ang ipinagmamalaki ng DILG Philippines sa araw po na ito. Sapagkat sa mga opisyales po ng gabinete, top 3, si DILG Secretary John Vic Remulla. Naniniwala ba kayo dito mga tol? Top 3, si John Vic Remulla nakakuha po ng 82%, pero kahit top 3 siya, malayo pa rin siya sa dati nating sinuportahan na si Secretary Benhur Abalos kasi consistent sa top 1 yun eh. Gawa, hindi salita. Aso lang, mukhang hindi pa po natin mararamdaman sa kasalukuyan, I do not know, sa hinaharap ang pagbabalik ni Secretary Benhur Abalos sa gabinete. Sabi po dito sa Facebook page ng DILG Philippines, ewan ko kung maniniwala kayo dito DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla rank number 3 among the top performing cabinet officials in the latest nationwide Boses ng Bayan survey of the RPMD Foundation. Alam namang hindi ko to paniwalaan mga tol. Kasi ito rin po yung survey na nagsasabi na consistent sa top 1 ang dating Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos. Kaso lang dito, top 3 lang siya. Itong si John Vic Remulla. Iiwan na natin yan. Nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo yan. Pero sana hindi yan ang maging basihan. Sana marinig na po ng ating Pangulo ang sambayan ng Pilipino sapagkat majority po ng taong bayan ngayon hinihiling na si Bakina. Ito pong si SILG John Vic Remulla. Pakinggan na natin. Ito pong naging interview dito po sa reporter na si Victoria Tulad ni Karen Davila. Kasi napakaganda po nung pagdedetalye niya po dito sa mga pangyayari nung gabi po ng May 13, 2026. Ito nga po yung kaugnay na gulo o mga pagpapaputok ng barel diyan po sa Senado
na ngayon ay patuloy na pong iniimbestigahan ng mga ahensya po ng ating gobyerno. Mrs. Karen. Okay. Now, I'm sorry. So last night at 6:57 p.m., the acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska told us that they will be conducting an operation, that they will be arresting someone. Tinanong natin kung sino yung aarestuhin, pero hindi niya sinabi. He was just telling the media to clear the second floor of the Senate. But of course, the media couldn't leave because we needed to deliver the news. We needed to know what was happening or what was going to happen. Kaya dito nagpapasalamat tayo ng lubos sa mga media personnel, no? Ako po'y sumasaludo sa inyong lahat at talagang walang comparison dapat na ginagawa sapagkat ang mga news reporter, sila po talaga ang tagapaghatid ng balita, hindi po kaming mga vlogger. Kaya yung mga makakapal ang mga mukha ng mga vlogger na piling journalista, pagpasensyahan nyo na po, mga lehitimong media, no? Talagang assuming lang ang mga yon. Pero sa parte ko, kinikilala ko po ang inyong mga katapangan at natatangi kayo, dapat saluduhan dahil kayo talaga ang tagapaghatid ng mga maiinit na balita. Happen. Later on, we already saw some soldiers, yung mga naka-green na uniform in full battle gear, may dalang long firearms and in bulletproof vests. Then, saan daw yun? Victoria. we didn't get any information from Dito, ang maganda dito mga tol, habang kinukwento nitong si Victoria Tulad, yung nakita niya mismo nung gabi na yon, napipicture out na natin sa ating isipan yung katotohanan. Kasi, syempre, yan yung personal account niya, eyewitness siya doon. Tapos yung mga lumabas na din sa balita at mga video. Kaya dito, sinasabi talagang merong armadong grupo, uniform personnel sa loob ng Senate of the Philippines. At yan po ay totoo sapagkat nakita po natin sa mga video na may mga pulis, may mga marines, pero naipaliwanag na po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bahagi po yan ng mga security detail diyan po sa Senate of the Philippines at ganun din naman po yung magiging pagpapaliwanag dito nitong si Victoria Tulad. Alaska, kung sino sila. So, until now, we are assuming that they are those soldiers na naka-detail sa Senado because there are soldiers and personnel from the PNP detail are assigned in the Senate. And then, a little past 7 p.m., we saw Senator Ronald Bato de la Rosa leaving the room of Senate President Alan Peter Cayetano. Sumakay siya sa elevator at nakita natin yung elevator pababa. So we all ran downstairs. Bumaba kami, tinry namin habulin yung elevator. Pagdating sa baba, there was no Senator de la Rosa who came out from the elevator. Yung elevator nakita namin paakyat na. So probably Siguro ang nangyari doon, nakasakay si Bato de la Rosa, tapos dahil ang atensyon ng publiko, ng mga reporter nasa kanya, bumaba, and then naglabasan yung mga kasama, agad sinara, tapos umakyat si Bato de la Rosa. Which is, kung pagtatagni-tagin natin yung mga sumunod na pangyayari, kumpirmado na umakyat si Bato de la Rosa dahil nakita po natin kinalaunan na siya po'y kasama ni Israelito Torion doon po sa loob ng Senado. Naglabas si Torion ng kanyang post sa Facebook page niya and eventually, without knowing siguro na magiging viral iyon at magiging part ng kritisismo kay John Vic Remulla, ito pong si Joel Villanueva naglabas ng groupie, no? Nag-selfie siya tapos nasa background ito pong mga senador kasama po doon si Secretary John Vic Remulla habang tinatapik ni Bato de la Rosa yung kanyang kanang balikat at yung kamay naman ni Bato de la Rosa at saka si John Vic ay magkakamay, no? Isang picture na hindi po katanggap-tanggap sa totoo lang sa harapan po ng publiko dahil alam naman po natin na pugante ito pong si Bato de la Rosa and mismong SILG Secretary ang ganon ang magiging pakikitungo sa isang pugante, no? Hindi po talaga maganda yung eksena na yon. Ganun pa man, yun po ay nagkukumpirma lamang dito sa sinasabi ni Victoria Tulad na umakyat ito pong si Bato de la Rosa nung mga oras bago magkaroon po ng putukan. We don't know if nagkamali lang sila ng pindot ng button or if it was a decoy.
pero they went upstairs. He was with his staff, and I saw one of the people he was with wearing a bulletproof vest. And then, as I was reporting last night to you guys, Ulitin natin mga tol ha, itong kinukwento dito ni Victoria Tulad, ito yung mga oras na hindi pa nagkakaputukan. Ha? Ulitin natin, hindi pa nagkakaputukan and ito pa lamang yung nagpe-prepara. Itong mga sergeant at arms, yung mga uniform personnel, siguro nung kanilang gagawin, whether that is stage or hindi. Pero marami pong nagdududa dyan. Isa po dyan si dating Senador Antonio Trillanes. In the past live stream that we had, napag-usapan na po natin yan na para sa kanyang pananaw, nakikita niya na ito ay gawa-gawa lamang para bigyan ng pagkakataon ang pagtakas ni Bato de la Rosa na nangyari talaga. Tuloy natin ang pakikinig po dito. on TV Patrol, nag-lockdown yung Senate, may narinig kaming drilling doon sa second floor just across the elevator. After that, we went upstairs at around 7:40 p.m. Sa second floor, nakarinig na kami ng mga putukan, yung sunod-sunod na barilan. Doon Diba, tingnan niyo yung eksena mga tol. Ano ang dahilan bakit biglang pumasok si Bato de la Rosa doon sa elevator? Tapos parang nilansin nila yung mga reporter. Bumaba yung elevator, pagsunod ng mga media personnel pababa, wala naman pala doon si Bato de la Rosa. Tapos nakikita nila yung elevator paakyat. Tapos doon na ngayon, bumalik sila sa second floor at nagsimula na yung komosyon. No? Pagtagni-tagniin po natin yung mga pangyayari para makita po natin yung mga circumstances kung bakit po nauwi ito sa pagkakatakas. Kasi alam niyo, tingin ko walang kakanta dito sa kasalukuyang mga nasa majority senators sa tunay na layunin nila. Dahil maaari silang malagay sa alanganin. Pero may mga tinatawag na circumstantial evidence, di ba? Pag pinagtagni-tagni mo yung mga circumstantial evidence na yan, pwede ka makapag-draw up ng isang conclusion na ito talaga yung tunay na nangyari. sa dulong side nung second floor where some of the committee rooms or some of the rooms used for committee hearings are located. Ang daming putukan. As I told you guys last night, I'm sure more than 10 yung narinig namin. Doon sa And officially, sabi ng PNP, there were 32 shots fired, no? 5 doon galing sa NBI and 27 galing sa USAA. dulong side, nandoon yung mga militar na may hawak ng long firearms. Andun din yung maraming kawani ng Philippine National Police at yung mga kawani ng Office of the Senate Sergeant at Arms. During the gunshots, during the gunfire, pinatay yung ilaw. So siguro para hindi makita nung kabilang side, nung mga binabaril, yung movement nung mga... Ito, yung isa sa mga nagtataka tayo, pero tingin natin tama naman itong dahilan, ano? In fairness naman sa USAA. Kasi nakita natin, pinatay ang ilaw. Ang unang naging duda natin dyan, ayaw lang nilang makita ng mga personnel ng media or mismo ng CCTV yung mga pangyayari clearly, no? Pero at some point mukhang tama, part of security at defense ika nga na syempre kapag ka maliwanag makikita ka ng kalaban mo, kaya ang basic instinct patayin mo ang ilaw. O, sige, bigyan na natin ng dahilan na maayos yan, ha? Wag na natin, para sa akin, questionin yung pagpatay ng ilaw dahil after all, sinasabi naman itong si suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska na ito daw pong mga CCTV, in particular yung nasa second floor, ay kanila na pong isinumite sa CIDG. Pero nagtataka lamang po tayo na nung ang ombudsman na po ang humihingi ng kopya, ayaw po nila magbigay. Bakit ganon? Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Mga police. So that lasted for a couple of minutes. We tried during that time to get information. Nakita natin si Plaska pero hindi siya sumagot.
we then saw Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ang sabi niya, initially perceived NBI, hindi nila sigurado kung taga-NBI, pero At kinalaunan, nalaman natin na NBI personnel talaga. Pero wala po sa loob ng Senate premises. Kaya sinungaling po in particular, ito pong si Amy Marcos at Alan Peter Cayetano, claiming na sila daw po ay inaatake at ang umaatake daw po sa kanila ay NBI na nasa Senado. Wala po yung katotohanan sapagkat ang NBI ay nasa premises po ng GSIS, adjacent, magkatabi, doon po sa Senado. And in fact, may mga kumakalat po na balita ngayon na ayon po sa source, ang totoo daw po talagang dahilan kung bakit po nag-request ito pong GSIS President and General Manager ng presence po ng NBI ay dahil may mga impormasyon daw pong natanggap. Hindi ko lang makita yung balita, hindi ko pala na-share sa aking profile. May mga impormasyon daw pong nabalita ayon sa source na natanggap ito pong GSIS management na gagamitin po yung entrada na yon, yung labasan at pasukan sa bahagi na yon ng Senado at ng GSIS sa pagtakas nito pong si Bato de la Rosa. And yun na siguro marahil yung makakapag-explain talaga ng totoong dahilan kung bakit nakita po natin kinalaunan sa mga videos na meron pong nag-drill sa perspektibo, sa point of view po ng mga nasa Senado na meron silang naririnig na nag-drill sa labas. Tapos doon naman po sa GSIS, dahil kinalaunan, nakunan din po ng mainstream media, nakita po yung mga kawani ng NBI na hindi naman po naka-full battle gear at nagdi-drill para lamang po i-secure yung pintuan. Kung mapapansin po ninyo, yung pag-drill, binabaunan po nila ng mahabang mga screw, no? Meaning, pinipix po nila yung pinto para hindi na po ito mabuksan. Dahil ayon nga po doon sa kumalat na balita kanina, may impormasyon daw po na gagamitin yon sa pagtakas ni Bato de la Rosa. Naging successful sana sila doon, na-prevent nila na hindi dumaan si Bato de la Rosa doon, but unfortunately, past 2 in the morning, ikukwento naman po din dito ng reporter na itong si Victoria Tulad, nakatakas nga itong si Bato de la Rosa. Sa tulong di umano nito pong si Robin Padilla. may perceived NBI daw na nakapasok without coordination in the Senate and they were armed. Allegedly, sila yung una nagpaputok, sabi ni Secretary Mendoza, and then nag-retaliate na lang yung security forces. Sa kabila nun, he assured the safety of the people inside the Senate. After that, we also saw Senator Robin Padilla. We tried to ask him for any information what was happening, pero he just calmly told us to go to a safer place. As he was going upstairs, we don't know where he was going. Di ba? Kalmadong-kalmado. Nakita mismo ni na Victoria Tulad na napakakalmado nito pong si Robin Padilla. Nagkakaputo ka na yun, ha? Tapos, doon sa kumalat po na video o screenshot ng video, makita po ni natin na nag-thumbs up pa itong si Robin Padilla. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng thumbs up, pero kung pagbabasihan natin yung mga sumunod na pangyayari, ang thumbs up ba na yon dahil patatakasin niya si Bato de la Rosa na ganun nga ang nangyari kung totoo yung mga kumakalat po na balita? We couldn't see Senator Ronald De La Rosa. Hindi natin alam kung nasan siya. We presumed na nasa taas siya, pero there was really no confirmation from the authorities. So, nagkaroon ng tigil putukan, and then at around 9 p.m., they told the OSAA and the PNP, nagsabi sila na lumabas na lahat ng media. So, we were allowed to get our stuff from the press office and we were made to go down. Yung mga ibang empleyado ng Senado, Go down bumaba na rin. Victoria, go down where? Go down outside, lumabas na Okay. ng gusali, ng Senate building. Prior to that, Karen, we also saw Secretary John Vic Remulla of DILG, pumasok siya ng Senate before 9 p.m. Yan na, yung pagpasok ng inutil
na SILG na hindi ko mawari bakit hanggang ngayon hindi pa rin po siya pinapalitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marahil, malaki ang tiwala ni PBBM sa kanya kaya hindi niya po masibak-sibak itong si John B. Remulla. O kaya yung napag-usapan po natin kanina na sumusunod lang naman sa utos ni PBBM ito pong si John B. Kasi yun yung isa sa mga possibility mga tol na kaya hindi po gumagawa ng pag-aresto ang Department of Interior and Local Government under po niyan ang DIL, ang PNP, dahil baka may utos mula po kay PBBM, which is kinumpirma naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video, kaso lang ang time frame nung pagkumpirma na yon ay upon the decision made ng Korte Suprema, which is 72 hours. But beyond that, hindi natin alam kung meron ba talagang order ang ating Pangulo dahil ako, malakas ang paniniwala ko mga tol, na imposibleng hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos na may warrant of arrest si Bato de la Rosa since November 2025. No? Imposible para sa aking paniniwala na hindi niya alam yan, pero ang tanong, bakit parang hindi naging aktibo ang ating DILG in particular sa pag-locate, paghanap dito po kay Bato de la Rosa. Ganun pa man, wala tayong magagawa sapagkat nakatapos na yan, kaya ang tanging panawagan na lamang natin ay sa ngayon, sana ibasura po ng Korte Suprema para wala nang maging dahilan ng gobyernong ito na hindi pa arestuhin itong si Bato de la Rosa. In fact, ang posisyon po ngayon ng Office of the Solicitor General, kaugnay po ng petisyon na ipinail nito pong si Bato de la Rosa sa Korte Suprema ay pinapabasura po ang petisyon na yan. Dito po sa balita, sabi po dito, the Office of the Solicitor General or OSG has filed its comment to Senator Bato de la Rosa's urgent plea seeking to prevent government cooperation with the International Criminal Court. The OSG asked the Supreme Court to deny his plea for due to an alleged lack of merit. No? Wala daw pong sapat na basihan. Accordingly, to create new protection for one who long stood protected from accountability is to deepen the wounds already borne by those left behind, no? And to once more extend exceptional privileges to a petitioner who now seeks relief while evading lawful processes sends a chilling message not only to the victims of the drug war but to all who look to the law for justice. Sa madaling pangunawa mga tol, ang lumalabas kapag pagbibigyan yan ay parang binaliwala mo yung paghahanap po ng katarungan ng mga naiwan, ng mga naging biktima po ng extrajudicial killings. And tuloy ko po, sabi pa po dito, not only to the victims of the drug war, but to all who look to the law for justice, that its protection are strongest for the powerful and weakest for those who are now dead. Nakakalungkot po yun, di ba? Na kung mapagbibigyan ito pong kahilingan ni Bato de la Rosa, lalabas na ganito po yung sitwasyon na kapag ka may posisyon sa gobyerno, makapangyarihan, napoprotektahan, samantala pagka mahirap o wala na, mga pumanaw na, hindi na napoprotektahan. Senator Ronald de la Rosa invokes constitutional liberties in the name of fairness and equal protection, but his circumstances are far from ordinary. The offenses charged against him concern crimes alleged to have struck at the conscience of humanity itself. Equally extraordinary were the years during which he remained beyond the reach of prosecution and insulated by power. At isa sa mga magandang observation ay ito pong sinabi ni Dean Mel Santamaria. Sabi po dito, I have read the response of the Office of the Solicitor General against the claims of Senator Bato as represented by his lawyers. I can only say bravo. I encourage all law students, foreign affairs students, ambassadors, consuls, and other foreign officials, and also lawyers to read it. It is a masterpiece of coherence, logic, depth, substance, and true applicability of international and constitutional laws. I must admit, I still learned so much from it. At nagbahagi po siya ng mga excerpt o bahagi po ng pagsagot na yon ng OSG. Ito po, basahin ko sa inyo.
to stress the implementation of the ICC warrant of arrest is based on Section 17 of Republic Act number 9851 through the President's prosecutorial and foreign relations powers. 215, Senator De La Rosa evaded legal process for 6 months. Then, he returned to the Senate not to comply with the law, but to vote in a politically significant leadership election. The timing of his return was driven entirely by political convenience rather than submission to legal authority. No? In short, mga tol, sinasabi ng OSG na kaya lamang lumitaw ito pong si Bato de la Rosa ay hindi po para kilalanin ang otoridad o ang batas, kung hindi para pagbigyan ang kanilang mga political na interes. Also, it should not be forgotten that the enforcement of the ICC warrant issued against him was in connection with the extrajudicial killings resulting in the death of thousands committed during his tenure as Chief of the Philippine National Police from 2016 to 2018. Number 216, sabi pa po ng OSG. Senator De La Rosa's conduct simply reveals that he does not come to court with clean hands. Having sheltered from potential arrest for a half a year, he surfaced for convenience and immediately sought a TRO to ward off enforcement. A party cannot selectively engage with legal processes based on convenience. Truly, his actions reflect inequitable conduct which bars the grant of the strong arm of injunction. And in particular mga tol, maganda pong basahin natin yung mismong harapan nito pong sagot ng OSG, no? Sa kanilang sagot nakalagay po yung mismong hindi pala dito. Teka lang ha. Anyway, basahin ko na lamang po ito. Ito pong babasahin kong panulat ni Atty. Jesus Palsis. Nakalagay po ito doon sa page 1 kung hindi ako nagkakamali ng OSG reply sa kampo ni Bato de la Rosa. OMG, sabi po, the Solicitor General filed a comment opposing the petition of Bato de la Rosa, who was quoted, "If nobody fights back, will make them fight back. Produce blood, instill fear." Nakuha po ninyo yon mga tol. Ganoon ang naging datingan ng implementasyon ng war on drugs. Kapag hindi ng laban, siguraduhin po ninyong manlaban. Dapat maging madugo. Tapos, ganito ang mangyayari. Isang senador na noon ay Chief PNP nang papanagutin na sa mga ibinibintang sa kanya, magtatago na. Ang dahilan pa ng pagkakatakas ng ito'y lumitaw ay dahil pa sa leadership ng Senado. Anong uri ng institusyon meron tayo sa ngayon, partikular ang Senate of the Philippines? Nakakahiya. Sa parte naman ng gobyerno, tama na. No? Hindi maganda yung nangyayari. Lagi na lamang po kayong nagbibigay ng parang senyales sa mga pinaghahanap o dapat maabot ng kamay ng batas. Kaya mismong si Senator Ping Lacson, pinupuna na po ito. Bakit ibinubunyag ang direksyon ng investigasyon? No? Kasi ang sinasabi po ngayon ng Department of Justice, alam na naman daw po nila kung nasaan si Bato de la Rosa. Yet, wala namang nahuhuli. Walang pinagkaiba sa mga pahayag ni John Vic Remulla sa mga puganteng katulad nila Atong Ang at iba pa na alam na ang mga lokasyon pero hanggang ngayon hindi nahuhuli. Kaya sabi dito ni Senator Ping Lacson, the cycle goes on except to mislead. It is a basic law enforcement rule not to telegraph leads to their quarry. Not only is it imprudent, the elements of surprise is compromise. Yun ang nawawala. Dahil sa mga ganitong pahayag ng mga taong gobyerno po natin, nakakapaghanda sa madaling paliwanag, ito pong mga pugante na ito at
hindi tuloy sila nahuhuli ng ating mga otoridad. Pwede bang gawin na lamang ninyo na gawa, hindi po salita? Unahin nyo muna na maaresto bago po kayo magsalita. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Magandang araw po. Ngayon ay May 17, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.